Magandang umaga mga friends, ladies and gentlemen. Ang pag-uusapan naman po natin sa umagang ito ay tungkol sa criminal procedure that requires preliminary investigation. Marami kasi nagtatanong sa akin na natatakot sila na makukulong daw ba sila agad kapag yung kapitbahay nila ay nag-file ng kaso sa kanila, or meron namang mga nagtatanong na may magkakaso daw sa kanila at natatakot silang makulong. So, ang sagot ko po diyan ay hindi naman kayo kaagad-agad makukulong kapag mayroong nag-file ng kaso sa inyo, sapagkat mahaba pa po ang lalakbayin ng proseso bago ito dumating sa hukuman o sa korte. Ganito kasi yan, kapag nagkaroon ng complaint laban sa inyo or may gustong magreklamo, madalas dumadaan sa barangay, sa ating lupong tagapamayapa. Ngayon, kapag dumaan yan sa barangay, kailangan pang gawin ng barangay ang lahat ng kanilang magagawa upang kayo ay pag-ayusin or pagkasunduin. Ngayon, kung hindi naman magkasundo at kailangan ng iakyat sa korte ang issue, doon pa lamang magsisimula ang preliminary investigation, kung required yung preliminary investigation. Minsan naman kasi ang complaint o reklamo, lalo na kung ito ay issue ng patayan, ay dumadaan sa mga pulisya or doon sa ating mga police station, kung saan nagkakaroon tayo ng complaint, at yung complaint na yon ay ipinapasa ng ating mga kapulisan sa ating mga piskal or yung prosecutor na tinatawag. Kasi ang lahat po ng kaso na mayroong katumbas na kaparusahan ng 4 years, 2 months, and 1 day ay nagre-require ng preliminary investigation. At sino po ang nagko-conduct ng preliminary investigation? Siyempre, yung mga authorized officials, at ang unang-una na dyan ay yung ating piskal or yung prosecutor. Ngayon, kapag naka-receive ng complaint ng ating prosecutor, siyempre, kailangan niyang tingnan yung complaint na yon kung ito ba ay mayroong rason or yung tinatawag na probable cause para malaman niya kung ang kasong ito ba ay itutuloy niya sa korte o hindi. So wala pa tayo sa korte, nasa piskal pa lang. Ngayon, pagka-receive ni piskal ng complaint na yon, gagawa siya ngayon ng information or titingnan niya kung may probable cause ba o hindi. Siyempre, para malaman niya yun, kailangan niyang kunin yung side ni nirereklamo, yung taong kinakasuhan. So ngayon, bibigyan niya yon, or within 10 days from the receipt of the complaint, bibigyan niya ng subpoena yung tao na i-explain yung kanyang side, mag-provide ng ebidensya doon sa kanilang reply. So, yung tao naman na yun, bibigyan ng 10 days. So, kung ikaw yung nirereklamo, you are given 10 days by the prosecutor para ipaliwanag yung side mo. Bibigyan ka pa rin ng karapatan na ipaliwanag yung iyong side, at hindi ka basta-basta na lamang kakasuhan sa korte. So, ngayon, bukod sa pagpo-provide ng reply or ng affidavit or ng counter affidavit doon sa may fiscal or prosecutor, maaari mo rin hilingin yung tinatawag na motion to dismiss. Kung sa tingin mo naman ay talagang wala sa katwiran, walang probable cause at walang basehan yung ikino-complain sa iyo or yung inaakusa sa iyo ng iyong kaaway, ay maaari mong i-request yung motion to dismiss the information. Motion to dismiss the information doon kay piskal, instead na mag-reply ka or yung mag-counter affidavit ka. So ngayon, kung within 10 days, okay, after ma-receive ni piskal yung reply, si piskal ngayon ay magde-decide kung kailangan pa ba niya ng hearing or what. Upon the receipt of your reply, within 10 days, magtatakda yan ng hearing para pagtagpuin kayo at para makalap lahat ng mga impormasyon at mga bagay-bagay na kailangan ni piskal upang malinawan yung complaint at yung information na ginagawa niya. And then, pag nakalap na niya or natapos na niya yung investigation, syempre, kung tapos na rin yung hearing ninyo, then si piskal ay mag-iisip ngayon kung ito ba ay may probable cause or wala, or itutuloy ba niya ang kaso. So within 10 days, kailangan niyang tingnan kung may probable cause at kailangan niyang
provide ng tinatawag na resolution. Kung ang resolution ba niya ay ituloy yung kaso or kung ang resolution ba niya ay i-dismiss yung complaint. So ngayon, kung ang within 10 days, magsasubmit siya ngayon, bibigyan siya ng after 10 days of the investigation, magpo-provide siya ng check niya kung may probable cause or not. So ngayon, after yan, magsusulat siya ng resolution whether it is approval or dismissal nung complaint kung iaakyat ba ito o hindi. And within 5 days after niya ma-prepare yung resolution, whether it is approved or motion to deny, isasubmit niya yan sa kanyang boss, which is the city prosecutor or the regional prosecutor or kung sa ombudsman man iyan, whatever is the resolution. Ngayon, pag na-receive yan ng ombudsman or ng city prosecutor or ng regional prosecutor, they will be given 10 days to decide whether it is approved or denied. Ngayon, kung approve yan, syempre, bibigyan niya yun ng kopya yung mga taong involved, yung complainant at yung inirereklamo. So ngayon, pagka nabigyan sila ng kopya niyan, and then within 10 days, kung wala naman silang reklamo kung ano yung magiging resolution ng city prosecutor or ng chief prosecutor, saka pa lamang kung halimbawang approve, saka pa lamang iaakyat yung kaso sa korte. Ngayon, pagdating naman sa korte, titingnan pa rin ng judge yan. The judge itself will check if there is really a probable cause and there is enough investigation and enough evidence to proceed with the case. Pag nakita ngayon yan ng judge na wala, then the judge itself will dismiss the information. Information pa lang yan wala pa tayong kaso. So ngayon, kung halimbawa namang nakita ng judge, okay, may probable cause, then within 10 days upon the receipt of the information, dun pa lamang magre-request si piskal or si prosecutor ng warrant of arrest. And tuloy-tuloy na po yung kaso. So, nakita niyo po yung haba ng proseso ng pag-akyat ng kaso mula sa barangay, mula sa pulisya, hanggang sa makaakyat ito sa prosecutor's office bago ito umakyat sa korte. So, ibig sabihin, hindi po kayo basta-basta makukulong pag sinabing kinasuhan kayo at hindi po iyon kaso agad. Yung fina-file po ng ating piskal ay information. That is to let you know what is the nature of the accused within you and what are the evidences and what are your replies para ma-determine niya kung meron ba talagang rason yung pag-akyat ng kaso or hindi. Yan po ay para maiwasan yung mga walang kakwenta-kwentang kaso na pagdating sa korte nasayang lang pala yung oras ng ating korte para sa pag-determine ng kaso na wala naman parang basihan, wala palang probable cause. Kaya po, dumadaan yan sa piskal for preliminary investigation kapag po ang kaso ay merong katumbas na kaparusahang 4 na taon, 2 buwan at 1 araw. Yun lamang po mga kaibigan, nawa po may natutunan tayo sa araw na ito kung kailan po magkakaroon ng kaso at kung mabibigyan ba tayo ng karapatan na mag-reply muna, 'di ba? Ipaliwanag ang ating side bago iakyat ni piskal yung kaso sa korte. Yun lamang po at maraming salamat.